ng bato na pinangalanang Gancedo. Ang Gancedo ay nahukay noong September 10, 2016 ng isang grupo mula sa Astronomy Association. Hindi nila inaasahan ang bigat. Ayon kay Mario Visconti, ang presidente ng grupo, inaasahan na nitang mabigat ang kanilang mahuhukan. Pero nang makita ang aktwal na timbang, nagulat sila dahil lumagpas ito sa 30 tons. Bago nito, ang tinaguri ng El Chaco Meteorite mula rin sa parehong lugar ang inihalang pinakamabigat na natagpuan sa Campo del Cielo. Ang estimate noon, nasa 37 tons ang bigat nito. Ngunit nang muling timbangin gamit ang mas modernong kagamitan, lumabas na ito ay nasa 28,840 kilograms lamang o halos 28.8 tons. Dahil dito, nahigitan na ito ng Gancedo at ngayon ay siya na ang pinakamabigat sa reliyon. Kung ihahambing naman sa pinakamalaking meteorite sa buong mundo, ang Gancedo ay pumapangalawa lamang sa tinaguriang Oba. Simula ng isang mahaba at masinsinang paglalakbay. Sa loob ng nabigit 18 months, inanak ni Tony ang misteryosong bato mula sa kalawakan na bumagsak sa kanilang lugar. Araw at gabi siyang naglakad sa paligid ng kanyang bahay at mga farm. Nagdala ng iba't ibang piraso ng bato at paulit-ulit na humingi ng tulong sa mga eksperto. Ngunit sa tuwing bumabalik siya, nagkakaroon ng lamang ang kanyang natatagpuan. Pero isang araw, habang nasa gitna ng isang lupang tinamnan ng port na natapos ng kumpani, napatagpo si Tommy ng kakaibang bato na nakabaon sa ilalim ng puti. Dahan-dahan niya itong nilinis at unti-unting lumitaw ang hindi pangkaraniwang anyo nito. Sa ilalim ng makapal na puti na makita ang puti, may mga napansin ng mga eksperto ang kakaibang katangian ng batong ito. Ayon sa kanila, malaki ang posibilidad na ito ay isang comet thrust meteorite, isang napakabihirang uri na hindi basta nagmumula sa asteroid belt gaya ng karamihan, hindi maaaring nagmula pa sa mismong comet sa pinakalimit na bahagi ng solar system. Ang ibabaw nito ay puno ng maliliit na marka, bakas ng mga gas na bumawala habang bumabagsak ito sa atmosphere ng ating mundo. Ang mga detalyeng ito ang lalong nagdagdag sa buwaga ng batong nasa lupa nito. Sa pagkikirang ganda at halaga ng
Grabe. Hmm. Ayun. Uy, Louie. Grabe. Ni. Sekali, lagi. Ayo, bos. Nagsimula itong mangyari noong
siya'y buntis. Matapos daw mapadaan si Mary Jean sa dam, sinuwidan daw sila ng isang diwata na parang gusto silang bantayan ng kanyang anak. So nanay Mary feeling mo, parang nalaglag ka na doon. So parang inaabot ka na rin yung kinabulo mo. Opo, ah, opo. Alam ko yung dam na yun, yung ano, kumala yun, hindi nga, ang tuwas kanya, kasi yung nabubuntis ako sa kanya, dinutubo ako. Nahulog ako sa dam. 6 months pregnant ako, siya ang binubuntis ko. Nanganak ako, lagi siyang may sakit. Pumunta ako sa doktor. Sabi naman ng doktor, kulang private ng doktor. Tapos pumunta ako sa Bulario. Sabi naman doktor Bulario, meron ko siyang kakanggal. Lumaki masunurin at mabait na bata ang kanyang anak na si Junior. Hanggang sa siya'y magbinata, hindi siya sinuway kay Mary Jean. Anong klaseng bata si Junior? Ano ang magagandang alaala sa kanya? Mabait siya, tahimik. Ang manuluto ako, siya ko ang tumigil sa naluto ko. Sabi niya, masarap to. Sabi niya, sana palagi na lang tulungan natin. Pero isang bagay lang daw ang palagi niyang ibinibigay sa anak. Ito ay ang huwag pumunta sa dam. Pero kahit sunod yung bata, sumuway pa rin siya at napunta pa rin sa dam. Ano ang nangyari noong araw na yun? February 17. Ang mahali yun, na kumakain kami, hindi masarap ang kain namin. Kasi tinanong naman ng papa niya na nasaan si Junior. Sabi naman ng ate niya, pumunta ka doon sa kompiteran. Kaya pumunta siya dito kasi kasama niya yung pinsan niya, yung pagkakada niya. Kapit bahay lang ang namin yung kasama niya. So pagkatapos, sinabi ko ba na nagpaalam ba siya sa'yo na pupunta sila doon? Hindi. Hindi nagpaalam. Masayang nagbabing noon si Junior kasama ang mga kaibigan. Nang magkayayaan sila na maligo sa dam.